Ayan po, okay? Ayan yung katanungan, no? Sagutin natin yung katanungan ng ano natin, mga kasama natin ka-safety, no? At tatanggalin, okay? Porket, ano ba ang ano natin? Teka lang, set up muna natin ang maayos, okay? Sabi kasi ni si ka-safety, Mang Ben, okay? Inutusan daw siya as a safety officer, inutusan siya mag-operate ng ng kanyang supervisors, no, na mag-operate or engineer na mag-operate ng equipment kasi marunong naman daw siya. Okay? Ngayon, natatakot daw siya hindi sumunod kasi tatanggalin siya ng engineer, no? Hindi po 'yon. Okay, mali po mindset po natin 'yon. Tandaan natin uulitin ko. Based on the Labor Code of the Philippines and even the OSH standard po, okay, natin dito sa Pilipinas, indicate po natin na meron pong karapatan ang bawat manggagawa, mapa-labor, mapa-skill, mapa-safety officer, o anything po na position, even you are engineer, if it's resulting po ng IDLH, imminent danger to life and health. Okay? As a safety officer, we know that the equipment ay isa sa mga IDLH, imminent danger to life and health, na pwedeng mangyari sa atin if we are not competent enough, okay, para doon sa equipment na yun. Okay, kasi bakit? The critical aspect po, the hazard aspect, isa ang equipment natin, tama? Okay, isa ang equipment natin, isa ang mga tools natin. So, what if you are findings na you are not a competent and you operate, okay, that equipment? The client, the owner, the GenCon, or the supervisor outside, okay, in your company, no? Kasi yung sa company nyo, maaaring hindi ka pagsabihan, pero outside in your company, like the general contractor, other contractors, etc., na makikita. So, ibig sabihin, maaaring makaroon ng violation committed, di ba? Pero tandaan natin, no? Based on the labor code, based on the standard, on RA 11058 and even 252 po, DO 252, meron po kayong karapatang tumanggi kung alam nyong ito ay magiging imminent danger to life and health natin. Okay, ngayon, sir, pwede ba ako isuspindi ng supervisor nyo? Mali po, okay? Kaya nga po na andun po yan, na baka po siya pa yung masuspindi because we are not performing a supervisory level. Right? Yun yung sinasabi natin na dapat in touch tayo doon sa mga karapatan natin. Kaya nga po mahirap po, okay, para sa mga manggagawa na hindi sila nag-undergo na safety induction o orientation in your workplace. Yan po ang totoo. Kasi bakit? Nawawala po yung tinatawag nating pong objective na matutunan nila what is the role and regulation in our workplace, and hindi nila natututunan kung ano yung mga violation committed na pwede nilang makuha in our workplace and the penalties. Okay? And syempre may mga SOR, NCR, violation tayo. Di ba? Yun yung sinasabi natin po. No? Sa workplace natin, hindi natin hinahadlangan, okay, na maggawa, magtrabaho, natin. Pero dapat po, wala pong nababiolate doon sa programa natin. Like the simple inductions, orientations, like that. Even the toolbox meeting. Bakit? Totoo. Hinahayaan din po kasi natin. Right? Nahahayaan po na. Sige, magtrabaho ka na. Sige, wala kang physical examinations, wala kang ganito. Kasi bakit magagalitan tayo pare-parehas ni engineer pag ni boss pag hindi ka nagtrabaho, natin, di wag na tayo mag-induction, orientation, simple things. Doon pa lang nawawala na po yung protocol. Nawawala na po yung talagang standard requirements natin. Right? You can discuss this, okay, sa toolbox meeting na, guys, karapatan yung tumanggi. Kasi diba, ano ba trabaho uli natin? Act as advisory capacity pertaining sa safety and health. Ibig sabihin, if the violation committed internal in our workplace, kailangan magtulong-tulong tayo, no? Naman natin, istaan dyan, okay? Bigyan natin ng sample. Kunyari, ako ay subcontractors, okay? Hindi ako inaano ng management namin, hindi ko call out ka ng other safety officers. Nandiyan po si general contractors, nandiyan po si TradeCon, nandiyan po si client. Di ba? Hindi naman sa binabato mo yung management do sa mga violation. Bagkus pinaalam mo lang. Pinaalam lang natin na meron tayong mga protocol at pinaalam natin na dapat sinasundin, hindi
tayo as a safety officer, di ba? Huwag natin kakalimutan yung salitang act as advisory capacity pertaining po for that. So, yun yung inaano natin na si top management po, okay, ini-expect po yan na tayo ay mag-act, di ba? Mag-act as advisory capacity pertaining doon sa safety and health in our workplace. Napaka-importante po na alam po ng bawat isa yan to what? To eliminate yung mga violation o penalty system po na may mangyari. Napaka-importante po. Please ha, kaya nga po ano sinasabi natin, we need to educate also ourselves. No? Turuan din natin sarili natin sa mga tamang decision making natin. Yan yung sinasabi ko na hindi po masama. Okay, tandaan natin ha. Okay. Kasi bakit magkakaiba tayo ng ano? Tandaan nyo ha, iba ang trabaho, magkakaiba porket safety officer, iisa ang trabaho, hindi magkakaiba po. Naiintindihan ko po yung iba sa inyo, no, na medyo nakatali yung kamay, nakatali yung paa sa decision making, pero it not means na hayaan natin yung ano, yung ganung programa sa lugar gawaan natin na hayaan na natin, sir. Ano naman yan, kasanayan lang naman yan. Hindi po, wag nating hayaan o masanay yung mga kasama natin tungkol dyan. Yun po yung sinasabi ko lagi, no? Kapag may mga ganyang nakikita tayo, we need to, to share to our top management na ito yung for improvement, ito yung mga protocols na dapat natin pong Kaya nga tayo may programa, uulitin ko. Kaya tayo may programa, okay, para maging guide natin sa mga ganitong sistema. Kaya nga tayo may programa, kinikreate natin na mas maayos. Okay? Nagkakaintindihan. Alam ko po sa inyo, some of you guys medyo alanganin o natin, totoo naman yun. Sir, hindi nga ako makakilos kasi pinagagalitan ako ng ng engineer ko. Sir, hindi ako makakilos kasi namin, natatakot ka. Pero sabi nga natin, doon pa lang sa takot na yan, diyan ka matututo. Okay, kung ano yung mga maaring decision making mo sa susunod na araw, ano po ba yung mga natin, it's like that. Katulad ng sinabi ko rin po, please, wala pong hindi po tayo naandito sa workplace natin para gumawa ng away o gumawa ng gulo. Okay, hindi po, nandito tayo para magtrabaho, nandito tayo to earn a money for our family. No, napaka-importante na alam natin na nandito tayo para makaka-create tayo ng tamang pagkain or pambili. Pero okay, yun ang natin, first objective natin. Pero tingnan nyo, nakakatuwa kasi okay, na may naididigtas tayo o meron tayong nabibigyan ng tamang kaalaman regarding for that. Okay, napaka-importante po rin po, no, ng tamang kaalaman kasi kapag ang tao mababa ang kaalaman, wag natin pagtawanan. Tandaan natin ang nangyayari kasi Filipino mindset. No? Ano yung Filipino mindset? Kapag nagkamali ng tao, pinagtatawanan. We need to talk. Okay? Kausapin natin, no, na natin. Pag hindi talaga makuha sa pakiusap, doon na natin po bigyan ng disciplinary action o natin ng konting sungay. Wala naman pong problema yun, basta walang away. Okay? Tandaan natin basta walang away, wala pong problema yan. Okay? Kasi minsan, diba, the behavioral actions ng mga tao, katulad ko, minsan, kapag hindi pa talaga napapagalitan, hindi pa minsan may ganun may point na, ay, okay lang yan. No, lagyan natin ng dispositions. Yun ang lagi ko sinasabi. Even this is our engineer, okay, this is our team, this is natin, hindi naman natin yan kaya hindi naman natin binabiolate. Kumbaga, lagyan natin ng tamang dispositions ang ating decision making. Okay? Hindi kakaintindihan. Andito tayo para protektahan ng bawat isa. Okay? Kaya nga sinisigaw natin, safety and health priority natin. Safety and health. Doon, lang na safety. Okay? Laging natin sinasabi na safety and health. Okay? Kaya nga tayo sumisigaw sa toolbox meeting. Okay? Yan po. At syempre, okay, yung tao, kapag lumapit po sa inyong ganyan, please entertain natin. Sir, inutusan ako ni supervisors na ganito, medyo delikado, medyo natin, assist natin po. Okay? Kasi alam naman natin, yung mga manggagawa natin, yung mga kasamahan natin, medyo takot yan, mawalan ng trabaho kasi maliit na lang po yung kinikita, mawawalan pa sila ng trabaho. Naiintindihan natin yan.
Pero sabi nga natin, with the support of our team, management, yan po yan. Mas magiging natin po, mas magiging mas maayos po ito. Okay? Okay, ayan po. Baka may katanungan po, maliban doon sa natin. Okay? Good morning. Okay? Sige po. Baka may katanungan po tayo. Right. I-alert ko ng mga tao. Yun lang muna. Okay, for our discussion this morning. Thank you. Maraming salamat po. Safety first.